Amen. Praise God. Are we blessed? Blessed po ba tayong lahat ngayon? So, sabi sa kanta, sabi nga na sa worship natin, we say, more of you, Lord. Are you ready if the Lord is us? More of us. What if si Lord na yung nagtanong sa atin, more of us? Kasi every time we ask, more of you, Lord, then the Lord asks us, more of us. Amen, di ba? Are we ready ba? Tanungin nyo nga yung mga katabi nyo, are you ready? Ready na yun, baka ready na siya. Okay. So before we start, let us pray. Father in heaven, Lord God, Lord, we ask for your wisdom, O Lord God. We ask for your knowledge and even your strength and more of your understanding, O Lord God. Lord, whatever we hear today, Panginoon, O Lord God, ito gagamitin namin, Panginoon, O Lord God, di lang sa mga oras na to, kundi sa amin, habang kami nabubuhay, Panginoon, O Lord God, habang kami nagsisilbi sa iyo, Panginoon. Lord, we entrust everything to you, Lord God. Let your presence be felt in this room, Panginoon, O Lord God. Even sa mga nasa Zoom, Panginoon, O Lord God. Lord, as we start our service, Panginoon, O Lord God, yes, for your presence, O Lord God. Lahat ng papuri, Panginoon, O Lord God. Lahat ng pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So again, sabi nga, di ba? More of you than the us. And the Lord will ask us. More of us. Sabi. So before we start, so this is what we call the part 3 of yung series. So my series. So from courage to boldness, a Christian's journey. So the first sermon ko, so first service ko, we know that we study about David, how he defeating Goliath, defeated the giants. And us, as a Christian, we defeated now the giant of intimidation. Then the next week, the following week, we talk about Joshua, how he led the Israelites into breaking the walls of Jericho. And us, as a Christians, what we break, that breaks the wall of unbelief. So what if today we see a different battle, di ba? So walang giant, walang wall, walang battlefield. Paano mo kakalabanin yun? What if the battle today is silence? Di ba? So what if the battle today is silence? Di ba? But sometimes, di ba? Sometimes the Lord is testing our faith. If she asks us, will you stand when God calls you to stand? Yes, we will say, tayo mga Christian, we will say na, yes, Lord, we will stand. Yes, Lord, we will stand. Yes, Lord, we will go on forth. Lord, yes, Lord, maglalakad kami, pakasama ka, Panginoon, Lord God. What if those silences, those ng mga pinagpipray natin sa buhay natin currently right now, walang sagot si Lord. That's the battle na minsan akala natin sobrang simple lang nung battle na yun, yung silence, yung katahimikan. There are seasons na tahimik na hindi natin nararamdaman, na akala natin walang pakialam sa atin yung Panginoon. Nakala natin na hindi natin nararamdaman yung presensya ng Panginoon. But this time, di ba? Before we see intimidation, nakikita natin sa lahat ng mga nakapaligid sa atin. Ano yung sasabihin natin when we start our journey as a Christian patungo kay Lord, ano yung sasabihin ng mga kasama natin? Ano yung sasabihin ng mga nakapaligid sa atin? Then we go to Joshua. Doon papasok yung pansarili natin na, kaya ko ba to? Lord, ba't ako nandito? Ba't ako, Lord, paano to? Lord, paano ko magkamali ako? But this time, wala. Katahimikan yung kalaban mo. How will you battle those silences na hindi mo nakikita or even di mo nga naisip or nararamdaman eh? Gaano di ba, I think, every time na siguro na-experience yun na kapag, let's say, kapag walang kuryente, di ba? Walang kuryente, paano ka, di ba? Paano ka kumikilos kapag madilim? Di ba? Paano kumikilos ang bawat isa kapag madilim? Sobrang hirap, nangangapa ka eh. Hindi mo nakikita yung mo nun. Hindi mo alam kung madadapa ka, kung sino yung kausap mo. Especially kung yung sobrang dilim, di ba? So, minsan yun yung takot natin eh. Hindi tayo natatakot sa dilim. Natatakot tayo kasi tahimik yung kapaligiran. Hindi natin alam kung anong paparating, ano yung makikita natin. So,
So, di ba? So today, di ba? So today, yun yung battle na kakaharapin natin ngayon, nating mga Christians. We go to David, we fought with David, we walk with Joshua, and now kanino tayo? Sino yung ating anon? So we will now go to Esther. If you know the story of Esther, Queen Esther, sa book of Esther, di ba? So, today we will become Esther. Tapos na tayong maging si David, maging si Joshua. Now magiging tayong si Esther. Sino ba si Esther? Sino ba si Esther, di ba? Esther galing siya sa orphan, an exile, an hidden Jew in Persia, di ba? But yet she became a queen of Persia. Di ba? She became a queen of Persia after Queen Vashti was removed. Nakita natin yung journey, kung nabasa natin yung book of Esther, nakita natin yung journey ni Esther. Di ba? But yet, she faced something, di ba? She faced something more dangerous na mas delikado. Di ba? This time, ang challenge sa kanya yung comfort, the position, safety, and silence. If you read the book of Esther, we know yung challenges na kinaharap ni Esther during that time, di ba? And we all know, even Esther, she did not seek power. Hindi naman niya sinabi na, gusto ko ng kapangyarihan, gusto ko maging reyna. Di ba? Hindi naman niya sinabi yun. And she didn't even want yung face yung crisis na kakaharapin niya during that time na siya yung queen. Yet, di ba? Yet when distractions come, di ba? So, quick summarize, ano yung nangyari doon? Then si Hamas ba ito? Si Hamas. Si Hamas. Hamas? Si Hamas. Anyways. Hamas. Ito. Si Haman. Then si Haman, when he requested to the king to annihilate, to executed all Jews sa Persia and even sa kalapit na province. That's the time, yun yung kinaharap ni Esther. Di ba? So yun the time that the destruction threatened her people. And this time, her identity was no longer an issue. Ano yung pinaka-issue ni Esther ngayon doon? Her decision. Ano yung decision na yon, di ba? Esther didn't ask to fight for giants and even hindi siya inas to destroy or to break a barriers, to break a walls of Jericho. Di ba? So today, di ba? So today we're not talking about giants, we're not talking about walls. But this story, this service, this sermon is all about us. Not just about Esther, but about us. Tayo mga Christians. Di ba? When God places you and asks you something, kapag may nilagay ka ni Lord sa isang lugar at tinanong ka ni Lord kung ano na isang bagay na pwede mo ibigay sa Kanya, what will you do? Whether you remain silent or you will stand. Magiging tahimik ka ba or you will stand because the Lord wants you to stand dahil may pinapagawa sa iyo si Lord. Or magiging tahimik ka kasi ito yung comfort na parang, Lord, di na Lord, pahinga muna. Next time na lang, pwede ba yun, Lord? Yun yung question ngayon sa ating mga Kristiyano. Yun yung question ngayon sa bawat isa. Even sa mga matatagal na Kristiyano. When the Lord God asks you to do something, ano yung gagawin mo? So yun. So our series starts today. Ang topic natin is courage to stand. So we're focusing on Esther chapter 4, verse 14 to 16. So this is the part 3 of our Christian's journey. So from courage to boldness. Next slide, please. So sabi doon sa Esther chapter 4, verse 14 to 16. For if you remain completely silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place. But if you and your father's house will perish. Yet who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this. Verse 15, then Esther told them to reply to Mordecai, go, gather all the Jews who are present in Shushan and fast for me. Neither eat, neither or nor drink for 3 days, night or day. My maids and I will fast likewise. And so I will go to the king, which is against the law. And if I perish, I perish. So you see, di ba? Doon pa lang sa verse 14 and 16, pwede na natin
sabihin na there is something na china-challenge sa atin si Lord. There is something, hindi lang kay Queen Esther, but for us as a Christian. May challenge agad dito sa verse 14 to 16 ng Esther. So this is not only about the stand to courage, kagaya nga nung topic natin, but we must first understand the foundation. You see that courage is not random, and it is connected to position. Makikita mo, yung courage, hindi lang basta-basta siya dumarating. It's always something kung nasan ka. Hindi naman pwede na pag-gising mo, okay, I stand to you, Lord. Stand to you, Lord God. Hindi. There's always a foundation. Bakit ka ini-encourage ng Panginoon na tumayo? Bakit may pinapagawa sa yung Panginoon? So, mga oras na to, sa buhay natin, di ba? So, before Esther, we know that before Esther stood to king, she had to understand why she was in the place. Kailangan maintindihan natin din bakit tayo nasa lugar? Bakit tayo nandito? Bakit ganito yung pamilya natin? Bakit si ganito yung naging asawa natin? Bakit tayo nandito sa trabahong ito? And lahat na nangyayari sa buhay natin right now, may reason. And lahat yung may purpose. Lahat yung may purpose yung Panginoon kung bakit tayo nandito. Bakit natin ginagawa ito. Sabi nga doon, before Esther stood to a king, she had to understand why she was in the place. Hindi niya maintindihan bakit siya nasa palace, bakit siya nasa kaharian. Because, di ba, kasi we cannot stand confidently until we understand why we are placed intentionally. Bakit tayo nilagay sa harapan na to? Ba't tayo nilagay sa mga posisyon na to? Even me myself, I always ask, even my wife, si Pastora Armil, sabi ko, hindi ko nga, until now, hindi ko alam bakit ako nagsasalita. Until now, hindi ko alam how can I share this word, di ba? How can I create this sermon? But again, all glory to the Lord God, di ba? Siya yung nagbibigay sa atin ng mga words na gagamitin. Siya yung nagbibigay sa atin ng mga verses na dapat natin sabihin. And I pray God that napapanahon tong mga verses na to. Especially at this time, di ba? Especially sa mga nangyayari sa buhay natin. Sa panahon natin, sa mundo natin, di ba? Dito sa world ngayon, sa mga gera, sa mga crisis na nararamdaman natin, outside and inside of our family. Di ba? So let's begin. So, ano ba yung first foundation na nakita natin, di ba? So, point 1, you are positioned, not random. Sabi doon sa Esther chapter 4, verse 14, for if you remain completely silent at this time, so going forward, so sabi, for such a time as this. Di ba? Sabi, for such a time as this. You see, again, di ba, if you read the whole chapter of Book of Esther, we will so na hindi naman nagano si Queen Esther para maging reyna. Di ba? Even though there are verses na tinago nga siya ni Mordecai para hindi siya makuha ng mga ng hari. But still, nahanap pa rin siya. Di ba? Nakita mo yung journey. But sabi nga, before we continue, sabi nga, na habang binabasa ko, then narinig ko rin sa isang pastor, sabi niya, it's a cool facts daw dito sa Book of Esther. Kung mabasahin natin yung Book of Esther, we will never saw na naka-write yung word na God and even the Lord. Dito lang sa pinaka Book of Esther. But makikita natin all throughout the journey ni Esther and even ni Mordecai and nung hari, makikita natin yung presence ng Panginoon. Makikita natin yung biyaya ng Panginoon sa lahat ng ginagawa niya. Di ba? Makikita natin na every day in our lives kasama natin yung Panginoon. Though hindi siya nami-mention, lagi natin siyang kasama. As long as we believe na kasama natin yung Panginoon dito, kasama natin yung Panginoon sa buhay natin, nandun yung Panginoon. So sabi dito, so you are positioned, not random, di ba? We know that Esther, di ba, hindi naman siya pinosisyon to become a queen eh. Hindi naman niya alam na magiging reyna siya eh. Ang alam lang niya, kinuha siya. And as a Christian, di ba, even in church, sometimes you will feel na nilagay ka dito kasi nilagay ka. Baka minsan naisip natin kasi kaya ako naging MC kasi wala nang makita. Kaya ako nag-i-speak kasi wala nang tao. Kaya ako nasa music kasi wala nang tao, di ba? You will see, di ba, na minsan isipin mo, bakit ganito lang yung ginagawa ko? Or ba't naman ako lagi pinagtitimpla ng kape ni Pastor?
Bakit ako pinag-aayos lagi ng upuan? Bakit ako yung pinaglilinis? But no, you are positioned, not random. Nandito ka sa mga oras na to kasi ikaw, ito yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Kailangan ka ng Panginoon dito. Di ba? Minsan, magre-reklamo tayo. Sasabihin natin na, ako na naman yung maglilinis. Ako na naman yung mag-ayos ng mesa. Ako na naman yung MC. Ako na naman yung speaker. But still, di ba? But still, di ba? But still, di ba? But still, di ba, hindi mo naisip na, ikaw mismo yung, at these moments in our life, ikaw mismo yung kailangan ng Panginoon para sa gawain na yon. Why? Because kasi alam ng Panginoon na ikaw ang pinaka makakagawa ng maayos. Hindi, pwede naman sabihin na, sige, si Pastora Armel na lang mag-ayos. O sige, si Mama Ami, si Deacon May, di ba? Speaker, ganyan. Speaker si Mama Ami. Pero hindi. There are journey. Meron siyang process. May foundation siya. Kagaya nga lagi namin sinasabi sa insurance, I just like to share, sa isang bahay, mahalaga ang foundation. Ang una namin tinitignan kapag nag-i-insured kami ng bahay, yung foundation. Kapag ang lupa ay malambot at hindi maganda yung mga gamit, mga bakal na ginamit, ang chances na tanggapin namin yun ay mababa. We consider it as hard risk, hazardous, sabi nga. So, ganun din tayo mga Kristiyano. Pag nilagay tayo ng Panginoon at alam ng Panginoon na hindi tayo handa, what will happen? Magkakagulo. Baka makasabi pa tayo ng salita na hindi naman dapat nating sabihin. Maburden tayo, mapagod tayo, magreklamo na tayo. But we will never see if we are positioned at this time at yung foundation, yung practices, sobrang haba ng journey. Di ba? Even I, sabi ko sa asawa ko, Pastor Armil, I never imagined in my life, if someone asked me 10 years ago and tell me na, James, magpipreach ka, sasabihin ko sa sarili, sasabihin ko sa magsasabi sa akin yung that time na, sasabihin ko, niloloko mo na naman ako, halika dito, upo ka na lang, magkwentuhan tayo. Never ko na-imagine, but I praise God, di ba, sa buhay ng bawat isa, doon sa mga words na narinig, sa mga testimony na nakabuo, na bumuo sa akin, ito na nga yung moment. So, nagpapasalamat ba tayo sa mga nangyari? Yes, I always thankful sa lahat na nangyari sa buhay natin. Sa kung ano man yung nangyari sa life natin, mga pinagdaanan natin, we are thankful kasi those are the moments na pinapractice tayo ng Panginoon. Di ba? Just like everybody else, di ba? Just like my wife, di ba? For example, my wife, di ba? Kung napagod siya sa opisina niya, di ba? Kung napagod siya, nung mga time na, to be honest, nakakapagod yung trabaho sa company nila. Kung napagod siya nung mga first year niya, wala siya sa position niya ngayon. Di ba? Wala siya sa mga like si Arlie May, di ba? Si Deacon Arlie, di ba? Wow! Di ba? Amen! Di ba? If they give up during the moments na may pinagdaanan sila, okay lang din sabihin. Di ba? If they give up, if they dwell dun sa pinagdaanan nila, wala silang magiging mas magandang anak na ngayon, di ba? Napakakulit si Kayla. Napakikita niyo yung journey. If those journey na nahihirapan tayo, tumigil na tayo. Tumigil tayo doon sa moment na Lord, ayoko na masakit. Hindi natin makikita yung blessing na pinipare sa atin ng Panginoon. Hindi natin makikita yung promise na binigay sa atin ng Panginoon. So every time na you will think na, bakit ako nandito? Bakit kayo nandito? Di ba? Just like Moses, we know the story of Moses, di ba? Sa Exodus chapter 3 verse 10, sabi doon, "Come now therefore, I will send thee unto the Pharaoh." Bakit? We know si Moses, lumaki siya mismo sa Egypt, sa kaharian ng Pharaoh. But still, God chose Moses to lead Israelites na umalis sa Egypt. Nakikita niyo yung proseso ng Panginoon, na papakita niya, dadaling ka niya sa mga bagay na kung saan pakiramdam mo komportable ka,
But at that very moment, gagamitin ng Panginoon yun para sa mas malaking misyon. Yes, aalisin ka niya sa comfort niya, aalisin ka niya dun sa box na binigay niya sa'yo. But what will you choose? Ano ang susundin mo? Will you stand or will you remain silent? If Queen Esther chose to be silent, chose to be silent, those Jews, annihilated na, executed na silang lahat. So as a Christian also, di ba? Even in our lives, minsan pakiramdam natin pag gumigising tayo, di ba? Kada gising natin, pakiramdam natin, ewan ko kung na-experience na ng bawat isa na gumigising at sasabihin na, napapagod na ako magtrabaho. Ayoko na. Gusto ko na lang ganyan. Ako, minsan guilty ako sa ganun na minsan na-experience ko yun na parang gigising ako na, ayoko na magtrabaho na naman. Pagod na ako. Pero hindi mo maisip na those moments na ginigising ka ng Panginoon, hindi aksidente yun. Meron kang assignment na papagawa sa yung Panginoon. Kung pwede sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa mga katrabaho mo. Hindi yun basta-basta na, gising ka. Always remember, sabi sa study, in every seconds, may mga taong nawawalan ng buhay. And we are thankful that every day in our lives, ginigising tayo ng Panginoon. So this time, di ba, parang para sa atin, parang iwasan natin na magreklamo sa buhay. Kasi ginising tayo ng Panginoon para sa buhay na to, para may something na pagawa sa atin, even in our families. And I pray, God, and I hope and I pray na wala nagre-reklamo sa atin sa pamilya natin, di ba? Di ba? So, there are moments, di ba? There are moments, even me, nung panahon ko, mama ko dito kay even me nung panahon ko na parang, nung binata ko na parang, bakit mo ko pinipigilan, ma? Buhay ko na to, malaki na ako, binata na ako, legal age na ako, kaya hindi ko lang gawin lahat ng gagawin ko. But now I realize, if those moments na hindi ako pinagalitan, hindi ako pinigilan ng magulang ko, nasaan ako ngayon, di ba? Maybe, ang dami kong ginagawang kalokohan, maybe may mga illegal na akong ginagawa. But I thank the Lord God, na binigyan niya yung magulang ko, like si mama, si papa, binigyan niya ng personality na, hindi, sundin mo ako, nakatira ka sa akin. Kung gusto mo, lumayas ka. And ako, syempre, ako parang, ba't ako lalayas? hindi ko na gagawin. So, there are moments in my life na parang nakikipaghilahan ako sa magulang ko, kay mama, especially sa mama ko. Nakikipaghilahan ako na parang, ma, gusto ko nang gawin to. Hindi ko pwedeng gawin to. Ma, gusto ko nang ganito, nang ganyan. Hindi, sabi ng mama ko, hindi. Pakiramdam niya, hindi pa ako matured para doon sa position na yon, sa decision na yon. Then I thank the Lord God, and even the life sa buhay ng magulang ko na, totoo nga, tama sila. So there are moments na mga anak, if we feel na hinihila tayo, kinukontra tayo ng mga magulang natin, please, wag nating isipin. We need to listen and see kung bakit niya nasabi yun. Kasi nandun sila sa posisyon na yun, na pinagdaanan na nila yung posisyon na nangyayari sa buhay natin. Hindi yun dahil ayaw lang nila, hindi dahil gusto ko lang nilang pigilan, hindi, ayaw ka nilang mapahama. Kasi nakita na nila yun. Nabuhay sila ng matagal dito sa mundong ito. Just to see, tayo habang lumalaki tayo, na magiging maayos yung buhay natin. Yes, there are lapses. Yes, there may be lapses in our time, di ba? But tayo mga anak, nilingay tayo ng Panginoon dito to stand, to become a peacemaker. Sa lahat ng magkakapatid, may peacemaker. Yes, may mga nag-aaway, yes, may mga nagtatalo, but merong isang papagitna. Hindi pwedeng lahat kayo nag-aaway. Once lahat kayo nag-aaway-aaway, there is something sa pamilya. There is something na need to be broken. There is something na kailangan baliin dun sa pamilyang yun. Di ba? And even sa trabaho, kung minsan naiisip mo na, bakit ka nandito sa trabahong ito, di ba? Na parang, ano lang ako dito ganto. Nagagalit ka. Parang minsan naisip mo, ba't hindi ako ma-promote?
Bakit hindi tumataas yung salary ko? Magaling naman ako. Yes, magaling ka nga. But there's a journey nga eh. Meron ditong tinuturo yung Panginoon na you need to be humble. Baka may kailangan kang i-correct sa sarili mo to get those opportunity, to get those promotion. Di ba? So sabi nga dito, if you treat your position casually, you will miss the moment completely. Amen. Tuloy pa po natin. Amen. So, yun. So now we know your purpose. Alam na natin yung purpose ng buhay natin. And still we choose comfort. There are times na alam natin yung purpose natin, but still we choose comfort. We choose silence. Doon tayo sa komportable tayo. Hayaan na natin yung pinapagawa ng Panginoon. Kasi komportable tayo, Lord. Pag sinunod ko yun, ang daming magbabago. Ang daming masisira. Ang daming magiging sa akin. So doon na ako sa komportable. Diba? Sometimes, you can recognize God position you and we still choose comfort. Minsan nilagay ka na ng Panginoon nandun ka na. Ito na yung pinto, papasok ka na lang. Pero pag kasilip mo sa pinto, ayaw ko, Lord. Dito na lang muna ako. Next time na lang, di ba? Because knowing where you are placed does not guarantee you will speak. Alam nating nasa lugar na tayo, pinosisyon tayo ni Lord, but hindi yung guarantee na magsasalita tayo. Di ba? We can know our purposes and still we refuse those moments. And that things bring us the danger Esther faced. Next slide. So, silence is a decision. Sabi doon sa Esther chapter 4, verse 14, sa first part. For if you remain completely silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place. Diba? You will see, nakita natin dito yung pag-confront. Dito, these moments, kinonfront na ni Mordecai si Esther. Diba? We see yung hard truth, diba? Neutrally, usually, when there's crisis, di ba? Moral crisis sometimes is not a wisdom. Na parang, dahil sige, tahimik na lang ako kasi. Tahimik na lang ako kasi, protektado naman ako eh. Hayaan ko na yung iba. Basta ako, sabi ng Panginoon, ligtas ako eh. Hayaan ko na sila. Nasabi ko na naman sa kanila eh. Okay na ako, Lord. Minsan hindi ganun yun. Minsan naiisip ng tao na, komportable na ako. I said, yes, Lord. Lord, sa iyo na ako. Lord, ikaw bahala sa buhay ko. But nasan yung mga kapamilya mo? Nasan yung mga kamag-anak mo? Yes, you are safe. Paano yung mga mahal natin sa buhay? Di ba? Just like, ito yung nangyari doon. So, in Tagalog, di ba? Sabi nga, in Tagalog. Sabi dito, it is disobedience, silence, when God has positioned you to speak or act becomes complicity. Sabi in Tagalog, ang pananahimik kapag nilagay ka ng Diyos sa posisyon upang magsalita o kumilos ay nagiging pakikiisa o pakikipagsabuatan. Di ba? Ibig sabihin nito, kapag alam mong may responsibility ka sa church, sa pamilya mo, sa mga katrabaho mo, na parang nilagay ka ng Panginoon, God puts you in this position, sa isang position na kung saan kailangan mo magsalita o gumawa ng tama. Pero mas pinili mong manahimik o walang gawin. Wala ka hindi ka neutral. Di ba? In reality, para ka rin sumang-ayon sa mali. Sabi nga sa isang verse, anong verse yun? Di ba? A yes is a yes. And a no is a no. Whatever comes from the, wala, di ba? Sabi doon, walang gitna. It's always yes or no. Hindi ka pwedeng sabihin na, sabi ni Lord, Tan Mark, mag-speak ka na. Sabi ni Tan Mark. Next week, Lord. Next week, dumating yung next week. Tan Mark, next week, ito na yung week na yun. Lord, busy. So busy pala ako. Lord, marami akong ginagawa. Alam mo yun, nag-yes ka. Na parang, yes, Lord, andito ako. Ginamit ka lang. Di ba? Yes, Lord. Kahit na marami tayo, marami sa atin dito. Yes, Lord. Then the following week, Lord, busy pala ako. Lord, di ko napansin yung schedule, gano'n. Di ba? Even ako sa mga trabaho, minsan nangyayari sa akin yung parang, sige, sir, gagawin ko yan. Tapos pinalo up ako sa James, nagawa mo na. Sir,
Di ko nagawa eh. Papalo up ko, sir, ha? Ganyan ko gagawin. So parang, nakikita niyo minsan parang, even us, tayo mga Christian, parang, nag-yes na tayo kay Lord eh. Ito na yung moment. Nandito ka na. Ito na yung moment. Sabi nga, di ba? Sabi nga ni Pastor Joe, naalis na. Tayo yung mga naiwan. So, ito yung mga naiwan dito. Ito yung mga tao na nakikita ng Panginoon, natutulong para lumago yung kanyang kaharian. Yung ministry ng ZLCIM. Tayo mismo yun. So when the time na tinawag tayo ng Panginoon, when the time na sinabi sa atin ng Panginoon, and even ng mga pastors natin na sinabi na, ito na yung moment, ito na yung time para mag-speak ka, ito na yung time para maging MC ka, prayer meeting, you start with your prayer meeting, sa Bible study, until makapag-speak ka sa Sunday service, maybe we should grab it, maybe kailangan nating kunin yun, di ba? You know the story of Jonah, di ba? Sabi doon sa Bible, si Jonah, sa chapter 1, verse 1 to 3. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach again. It's because its wickedness has come up before me. But what Jonah did, anong ginawa ni Jonah? Di ba? Tumakbo. Diretso siya, diretso. Di ba? Sabi ni Lord, Jonah, tumakbo ka sa kanan. Di Lord, dito ako sa kaliwa. Hanggang makapunta siya sa dagat. What happened? Nung sumakay siya, di ba? Yung karagatan, ang dami nangyari. Sabi niya sa mga kasama niya, di ba? Ako may kasalanan nito. Itapon niyo ako. So, anong ginawa ng mga Tinapon siya. Tinapon si Jonah. But what happened after? Kinain siya ng whale. Sometimes, to be honest, nung una kong binasa yun, nung bata ako, kasi yun yung mga famous na story, Bible story, si Goliath, si Jonah, then si Joseph, di ba? Yun yung mga famous Bible stories ng bata. So, nung una kong binasa, sabi ko, oy, kinain si Jonah. So, ibig sabihin, nalaw siyang mamatay. So, hindi, but now, nung narinig ko, one time narinig ko sa isang pastor, sinabi niya, those whale, yung whale na kumain kay Jonah, hindi yun yung ginawa ni Lord para parusahan si Jonah. Ginawa yun ng Panginoon para protektahan palalo si Jonah. Kasi malulunod siya eh. But then again, kinain siya ng whale. And then he stayed 3 days. Then after that, binato siya. You see, even Jonah, even sa story sa Bible, si Jonah mismo pinutusan siya ng Panginoon. Umalis siya, lumayo siya, but still binalik siya ng Panginoon. Ganon din tayo. Pinosisyon na tayo ng Panginoon dito. There is, sabi nga sa Joshua, di ba? Sabi kay Joshua, I have given you Jericho. Binigay na sa iyo yung victory. Kahit anong gawin mo, kahit anong paglayo mo sa Panginoon, babalik ka dun sa pinapagawa niya sa iyo. Hindi mo siya pwedeng talikuran, hindi mo siya pwedeng iwasan. Amen, di ba? So there's story na last time na umattend kami ni Pastora Armil sa isang family reunion dito sa side namin, sa side ko. So umattend kami family reunion. So pagdating namin, nakipagkwentuhan, so bonding and so forth. So lumapit sa akin yung tito ko. Sabi ng tito ko, na tatawa ka ako kasi medyo pa lang naman siya. Usual naman na medyo lang. Alam niyo na, medyo nakakasaya na. Lumapit siya sa akin. Sabi ng tito, kanya, Teng, ganun. Teng, tawag niya sa akin, Teng. Palayaw ko yun. Sabi niya, Teng, nakita ko yung picture mo. Sabi ko, saan? Sabi ko, pastor ka na? Sabi ko, pastor na ako. Sabi ko, hindi pa. Sabi ko, deacon pa lang. Sabi ko, hindi, pero nakita ko nagpipreach ka. Sabi ko, talaga? Sabi ko, thank you, Lord. Sabi niya, alam mo, nung nakita kita, parang pakiramdam ko, binabalik ako ng Panginoon. Sabi ko yung reaction ko, Hindi, sabi niya, hindi, parang nagising ako. Parang one time parang nagising ako, ikaw lagi panaginip ko, 3 araw. Nag-speak ka, nakikinig ka sa akin, nakikinig kami sa'yo. Sabi ko, wow, sabi ko, praise God. Para daw, ang alam niyo yung niya, parang, yung tito ko, yung father ko po, para lang sa alam nila, sila yung mga unang mga cell leader ng pamilya namin. So sila yung mga cell leader yung mga cell leaders sa mga Christian, sila mga unang Kristiyano. Then eventually, dahil dala ng pagmamahal, medyo lumayo-layo mula sila. But now, di ba? Parang sabi nga niya sa akin, parang, sabi niya, grabe, magpapasalamat ako sa Lord. Sabi ko,
Pero natatakot daw siya. Sabi niya, di ba? Sabi niya, natatakot ako kasi, di ba kapag bumabalik ka sa Panginoon, pakiramdam mo, end of the line na. Sabi ko, hindi. Sabi ko, in Jesus name, hindi to. Ibig sabihin nun, binibigyan ka lang ng moments ng Panginoon, binibigyan ka niya ng time para bumalik sa Kanya. Nandun na eh, sabi niya. Nandun ka na eh. Kayo yung mga una, sabi ko, kayo yung mga una eh. Hindi naman ako eh. Hindi naman si nanay, lola ko. Hindi naman yung tita ko. Silang dalawa ni Papa yung una eh. Sabi ko, yung lahalagi kinikwento sa akin ng mga kamag-anak, kayo yung mga una. So baka ito yung moment na ginamit ng Panginoon na makita mo ako nag-i-speak by God's grace, di ba? Ito yung way para bumalik ka. Di ba? So nakikita nyo, even ilang years na yun, parang let's say 40 or 50 years. 50 years ago, nung ginawa nila yung pagiging cell leader. But this time, nagkakaroon ng burden sa puso nila. Especially that time na ang dami niya ng apo, mga anak niya, dumadami na sila. So that's sabi ko nga, baka ito na yung moment na para ma-convince mo na mag-start tayo ulit, mag-church tayo. Mag-start tayo ng mga, let's say, gawain. Sabi ko, to be honest with you, share ko to is, I want also to share na isama natin sa prayer yon. We pray, pinagpipray, especially ako personally, pinagpipray ko yung sa side ng papa ko na makapag-open. Kasi baka nga, kasi sabi nga ni Daddy, nag-uusap kami ni Pastor Joe, baka hindi to sa basketball yung calling. Baka dun muna sa mga kamag-anak. Sometimes, iniisip natin yung mga nakapaligid sa atin eh. Hindi natin nakikita yung kapamilya natin. Ito lang yung kapamilya natin, no? Ito tayo. Nakaganon tayo. Kasi, sabi natin, focus tayo kay Lord eh. Pero sabi ni Lord, hindi, mag-focus ka sa tabi mo. May katabi ka. Nandun yung kapamilya mo. Baka yun yung moments na yun. Di ba? Just like si Jonah, binalik siya ng Panginoon. Ganon din tayo. Kahit anong takbo natin, kahit tumakbo ka 200 years from now, tumakbo ka at lumayo ka sa Panginoon, sasabihin sa inong Panginoon, hindi, balik ka dito kasi may calling ka, kasi may panawagan ka. Kasi nandun yung victory sa bawat isa, di ba? Sabihin nyo sa katabi mo, nasa iyo yung victory. Yun. Amen. Di ba? Di ba? You see, di ba? Sometimes, di ba, silence is a decision. Sometimes, di ba, we refuse to act on the divine instruction. Please remember that yung pag-refuse to act do sa divine instruction is act of rebellion. Hindi ito basta-basta So, di ba? So, sometimes silence feel intelligent, sometimes silence feel strategic. But in critical moments, gaya nung kay Esther, di ba? Silence is not neutrally. Hindi yung gitna. It's either yes or no. What will you do in that moment? Di ba? Esther's silence would cause something. It would cause something. It would cause her people, and it would also expose her heart. Nakita mo, if Esther remains silent, makikita natin kung ano yung nasa puso niya. She will choose comfort. She will choose kung ano lang para sa kanya. Ito yung makakabuti sa akin. Hayaan ko na. But no. But later we will see ano yung ginawa ni Esther, di ba? So again, silence, we all know silence is powerful. Sabi sa mundo, di ba? Silence is wisdom. Pag wala kang magandang gustong sabihin, manahimik ka. But no, this time, silence, di ba? This time, fear. Hindi silence yun, it's a fear, takot. Takot yung nabubuo sa atin. Hindi katahimikan. Natatakot tayo na baka pati tayo. When we open our mouth, when we open our lips, at sinabi natin yung salita ng Panginoon sa mga kakilala natin, sa mga kasalubong natin, they will say something to us. Baka sabihin pa sa atin, alam natin na nangyayari yun, di ba? Sabihin sa inyo, anong pinagsasabi mo? Then someone makikipagdebate sa'yo, and you just want to share the words. Di ba? What will you do? Tahimik na lang po ako. Sige. Opo, tama po kayo. Di ba? But no, the Lord wants us to open our mouths, to share His word, and to rebuke things na ka-rebuke, di ba? Kung mali yung ginagawa, i-rebuke, i-correct natin. Kung tama yung ginagawa, glory to God. Sabihin natin. Di ba? So, if hindi yun yung gusto natin, if we remain silent, there's something would cause us. May cause yun. Mayroon yung
meron yung, anong tawag mo doon? May bunga. May bunga yung mga ginagawa natin. Even yung katahimikan natin, may bunga yun. So today, di ba? So, point number 3. Point number 3. Thank you. Courage is born in the secret places. We all know what will happen. Di ba? Sabi doon sa Book of Esther, hindi basta-basta pwedeng humarap o tumayo sa harapan ng hari. It will cost you something. So that is the challenge today na kinakaharap ni Esther. Minsan makikita natin na makikita natin that during the time, the journey, why, di ba? The time, the journey na dapat lagi lang, it's either tawagin ka ng hari bago ka makalapit sa kanya. So this time, there is consequence. Merong pwedeng mangyari. Either Esther remains silent and ma-annihilate, ma-execute lahat ng Jews, or we will do something that will cost her life. Diba? Courage is born in the secret place. Sabi doon sa Esther chapter 14, verse 15 to 16. So then Esther told them to reply to Mordecai, "Go gather all the Jews who are present in Shushan and fast for me. Neither eat or drink for 3 days, night or day. My maids and I will fast likewise." So you see, di ba? Esther, she is Queen Esther. Kung tutusin, pwede niyang gawin lahat, di ba? Pero may sinusunod siya ng batas, di ba? He did not rush to go to the throne. Hindi siya basta-basta pumunta lang na, o sige, kakaharapin ko yung hari, sasabihin ko lahat ng gusto kong sabihin. What we do, di ba? What she do? She fast and pray, di ba? Di ba? Before public courage, even us, before tayo makapagsalita dito sa harapan, before tayo gumawa ng pinapagawa ng Panginoon, we need to surrender in private. Sabi nga, di ba? Ano yung ginagawa mo sa private? Di ba? Kung sa private, let's say sa public, ganito yung sinasabi mo, sa public, nagsishare ka ng salita ng Panginoon. Sa public, sinishare mo lahat ng salita ng Panginoon, sinishare mo yung mga preaching, nag-worship ka, nagpe-praise ka, but in private, you do something. Kapag mag-isa ka na, ano nang ginagawa mo? Kapag mag-isa ka na, nasan ka? Ano ginagawa mo? Di ba? Yes, hindi ko sinasabing hindi may mga moments na ginagawa ko yun, na hindi ko ginagawa, but there are moments even in my life, di ba? Na until now pinagpipray ko kay sa Panginoon na, Lord, take it, Lord, baguhin mo, Lord, kunin mo, Panginoon, O Lord God. Kasi you need to surrender in private bago ka makapagsalita in public. Yes, nakakapagsalita tayo in public. All glory to God. Nakapagsalita tayo dito. Nakakapag-speak tayo every Sunday, every prayer meeting. Because the Lord wants you to do this. But still, hindi na inaalis na kailangan mo mag-surrender sa Kanya. You need to surrender everything sa Panginoon. May mga pinagpipray ka, hindi dumarating anong sasabihin natin, Lord, di mo naman ako pinapakinggan. Lord, nasaan? Sabi mo, Lord, mag-seek. You seek. And then di ba, you ask, I ask, and then you give. I knock, the door will be open. Pero bakit wala nangyayari, Panginoon? Di ba? Lord, 10 years ko nang pinagpipray yung kapitbahay ko. Bakit wala nangyayari? Lord, 10 years na ako sa kumpanyang ito. Bakit ito pa rin yung posisyon ko? Baka there is something na you need to surrender. Baka pinagpipray mo yung kapitbahay mo, hindi mo naman kinakausap. Kakausapin mo lang siya, uy! Tapos ang usapan nyo po, alam nyo ba si ganito, si ganyan? Ganto to, ganto eh. Oh. 10 years kayo nag-usap na, never mong na-open na, mahal ka ng Panginoon. Never mong nasabi. Ba't sinasabi mo lagi, pinagpipray ko yung kapamilya ko? Pero pag nasa gathering kayo, ano ba yung ganyan-ganyan? Away-away na naman. Ito, yung usapang lupa na naman. Diba? Usapang galit na naman. Naiinis ka na naman kay ganito. Pero nasan ka na? Nandun ka ng moments na nakikinig ka. At sinabi mo hindi, i-share mo yung salita ko. Papatanong ka, Lord, share ko? Lord, sasabihin ko? Di ba?
You pray for 10 years, never mong inano, di ba? And yet, never mo sinabi yung salita ng Panginoon. And tatanong mo sa Panginoon, Lord, ba't hindi mo sinasagot yung prayer ko? Di ba? So sometimes, di ba? Usually, and sometimes, if we don't kneel in private, magugulo tayo in public. Just like sa trabaho natin, may binigay na task sa'yo. Sabi sa'yo, 1 week before, pag-aralan mo to. Hindi mo inaral. Confident ka sa sarili mo na, basic. Sabi mo, kaya ko yan, Lord. Kaya ko yan, boss. Boss, ako na bahala dyan. Itabi mo, ako na. Sabi mo, di ba? Pero nung binigay sa'yo nung boss mo, sabi ng boss mo, ito na. Boss, paano to? You see, di ba? Binigay sa'yo in an advance. Pero hindi mo ginawa nung that time na binigay sa'yo nung boss mo yung trabaho. Di ba? We saw how David defeated Goliath, di ba? Nakita natin paano tinalo ni David si Goliath. Yes, nandun ang Panginoon, nandun ang suporta ng Panginoon kay David during that time. But yet, pinractice na siya ng Panginoon bago niya makalaban si Goliath. Sabi nga doon, di ba, sa 1 Samuel 17:34-37, before Goliath, David faced lion and bears alone in the field. Di ba? You see, victories, obscurely prepared victories. Piniprepare ka ng Panginoon bago mo ano yung victory na yun, di ba? Di ba? Just like for example sa mga nag-e-exam, sa mga teachers, bago sila magturo, correct me if I'm wrong, di ba? Bago magturo ang mga teacher, meron silang mga practice. Nag-OJT sila sa mga practical, di ba? Sa mga school, doon mismo sa ano nila, sa specialization nila, di ba? Yun ang ginagawa nila. Then nagre-review sila. Then nag-e-exam. Then magtuturo. You see, meron siyang format. Hindi siya basta-basta na, sige, magturo ka na, teacher ka na. Hindi, kailangan mong pagsikapan yun. Kailangan mo i-practice yun. Practice mo how to handle. Di ba? Di ba? Even in our lives today, di ba? Before maging mga magulang, before mag-asawa, the Lord practice you something. You need to better understand how to think sa mga lalaki, how to think like a man, like a household, like the head of the family. Hindi ka basta-basta ilalagay ng Panginoon na, sige, pwede ka na mag-asawa. And yet, wala kang hawak na experience. Di ba? And even sa mga wife, even sa mga asawang babae, you cannot become a wife if wala kang practice. Paano yung mga practice na yun? Like you serve your mother, your father, your brothers and sisters. Inaalagaan mo sila, pinagluluto mo sila, inaasikaso mo sila. And the same way, ganun din yung ginagawa sa'yo ng mga ano. Kaya kung minsan napapansin nyo, laging tinatanong ng mga gumagulang natin, ready na ba kayo? Diba? Especially bago ka mag-asawa, anong tanong, handa na ba kayo? Kasi hindi yun basta-basta. Hindi siya basta-basta na instant. Hindi siya parang instant na, sige, okay na to. Lahat ng ginagawa natin sa mundong ito, lahat to may preparation. Lahat to hindi to basta-basta na ginagawa lang, hindi to basta-basta na binibigay lang ng Panginoon. Kasi gusto niya ibigay sa atin. Di ba? Just like sabi nga dito, best example ko is yun sa work, di ba? Just like sa work, di ba? There are things na, let's say, to be honest, may mga skills tayo na meron tayo talaga, exceptionally, may mga skills tayo na meron sa atin. Alam natin sa sarili natin yon na binigyan tayo ng Panginoon ng skills sa pakikipag-usap, sa time management, di ba? Sa Excel, sa decision making, di ba? Yet, pero paano pag walang inner grounding? Alam niyo yung inner grounding? Sabi doon, yung mga inner grounding, ito yung mga wala silang practice, sabi. Sa insurance, sabi sa amin sa insurance, sa isang lugar, sa isang bahay, kailangan mo muna malaman, before mo siya tanggapin, you need to determine anong klase yung meron doon, anong lugar yon. Binabaha ba siya? In case umulan ba, babayin ba siya agad? In case daanan ba siya ng bagyo? Then after that, you need to understand ano yung mga gamit na ginamit. Ano yung mga, ang tawag doon, ano yung mga bakal na ginamit. Saan gawa yung bahay. Gaano kataas ang bahay. Ilang taon na ang bahay. Ganun siya kakomplikado. So kailangan mo need to understand. Pero kung sa trabaho namin, ang gagawin lang namin is
Pakita namin yung bahay. Sige, okay na yan. Hindi namin alam na daanan pala yun ng bagyo, binabaha pala siya. So what will happen? Claims happen, magkakaroon ng loss, magbabayad ang isang insurance company. So ganun din sa buhay Kristiyano natin. If we are not prepared, if we are not prepared or hindi natin sinusurrender to sa Panginoon, do sa ang buhay natin in a private life, in a private things, sa mga private moments, hindi natin magagawa to in public. To be honest with you, maikli lang tong sermon na to. But still, during that time, nung ginagawa ko to, I think si Brother Ivan nakakwentuhan ko last week ba tama? Last week, Brother Ivan, nakakwentuhan ko siya. Ganyan, sabi niya. Sabi ko, alam mo, may ginagawa ko ganyan. Ang dami kong ginagawa. Ang dami kong gustong sabihin. Pero wala akong masabi. Alam ko dumating tayo sa moments na parang ang dami nating naiisip na words, ang dami nating naiisip na verse, ang dami nating sabi natin sa isip natin. But during the time na isusulat na natin siya, itatype natin siya, wala. Nawawala. Kasi hindi naman yun yung gustong paggawa ng Panginoon eh. Ano yung ginagawa natin? What I always, sabi ko, natutunan ko rin kay Ivan, Brother Ivan, every time nagagawa siya ng gawain niya, yung mga assignments niya, the first thing he do is nag-worship siya. So there are moments na makikita ko siya dito, mag-isa dito sa church, nagpapiano, umaawit. Kasi those are the moments na kailangan niya yung presensya ng Panginoon. And also as a Christian, there are moments na pakiramdam natin gulong-gulo tayo. Hindi natin alam yung kasagutan. But what should we do? We pray. Just like Queen Esther, they fast, they pray, they even worship, then they even praise, di ba? Sabi nga dito, kung di ba, gusto nating pagpagamit sa Panginoon, di ba? But hindi tayo prepared. Gusto mong gamitin ka ng Panginoon. Mag-lead, di ba? Mag-lead, mag-preach, mag-influence, pero ayaw mo ng hidden process. Ano yung mga hidden process? Ano yung mga pwede mong gawin, di ba? Yung fasting feels optional. Sabi ng pastor, mag-fast ka. Fast for 1 week. Minsan, ginagawa natin yung fasting, parang gusto lang natin ng solusyon eh. Parang, these moments, Lord, may gulong-gulo ako, gusto ko mag-fast. Ito lang yung moment na yun. Kasi gulong-gulo ka. After nyan, okay na Lord. Next time na lang ulit. No, yung fasting hindi yung ginagawa kapag may problema lang tayo. Ginagawa yon because we want to surrender our lives sa Panginoon. We want to be with the Lord. Gusto natin maramdaman yung presensya ng Panginoon. Gusto natin bigyan tayo ng Panginoon ng strength, ng courage, ng knowledge, ng wisdom, di ba? Then prayer is inconsistent. Sometimes inaas tayo ng mga kapamilya natin. Uy, pray naman tayo. Tayo mga Christian paminsan yung ako magpipray, kayo na. Ginamit ka nga ng Panginoon eh. Ang dami mo ng salitang narinig, ang dami ng words, ang dami ng verse na narinig, testimony. In that moment, nanghihingi sa'yo ng prayer yung kapamilya mo. At sinabi mo, ako, kayo na lang mag-pray. Di ba? Nakikita niyo yun, gusto natin magpagamit sa Panginoon, pero ginagamit tayo ng Panginoon. Minsan iniisip natin, gagamitin tayo ng Panginoon sa church. Pero paano kung gusto kang gamitin ng Panginoon outside the church? Gusto kang gamitin ng Panginoon sa labas, sa katrabaho, sa kapamilya mo. Hindi mo ba i-grab yun? Every time na pinapagawa sa yung Panginoon, let's grab it. Hindi basta-basta nagbibigay yung Panginoon ng challenge. Hindi yung magbibigay ang Panginoon ng opportunity. The Lord give us opportunity when He knows na kaya na natin. When He knows when we surrender everything to Him, di ba? Then discipline is weak. When we say discipline is weak. Hello. Sound check. Iyan. Sorry po, nawala. So again, discipline is weak. When we say discipline, hello.
Alam mo, ang binapabago sa'yo ni Lord yung attitude mo. Na hard-headed ka, mabilis ka mapikon. Then may nagsabi sa sa'yo, nandun ka na sa journey, nababago na. Then may magsabi lang sa'yo na, di naman totoo yan sinasabi mo, napikon ka agad, kung ano-ano agad nasabi mo. So yun yung isa sa mga ano ng Panginoon. If we want the Lord God use us, we need to feel fasting. The fasting is not optional. Hello. So, okay. Praise God. So yun. So kung gusto natin gamitin tayo ng Panginoon, we need to understand that fasting is not optional. It's a must. It's a must. Then prayer should be consistent. And discipline should be strong. Yes, sometimes we ask for discipline of David. That the Lord God gave us discipline of David. What if we ask the Lord God to give us discipline like Jesus? Yes, masyado siyang mataas, but still, that's what we do. Gusto natin maging kawangis ng Panginoon. Tayo ginawa kawangis ng Panginoon. Gusto natin maging kagaya. Gusto natin mapalapit lalo sa Panginoon. And we better understand that those things, fasting, prayer, praying, and discipline is not optional. It's a must. Kailangan natin gawin to as a Christian. Diba? We want platform. We want platform. Pero ayaw natin ng altar. Gusto lang natin ng platform. For what? Para maging famous. For what? Parang, nasabi mo, nagpipreach ka na pala eh. To share sa social media. Para ibigay natin ipakita natin sa mga preacher ako. Ganon. No. We are asking for altar. Ano yung altar? Those altar that we will welcoming the Lord God Jesus. Yun yung altar na i-welcome mo yung Panginoon. Not because nakakapag-speak ka because of Him, but because you glorify the Lord God Jesus. And you welcome and you surrender your life to Him. And you obey His commandments. Yes, there are times na magkakamali kayo. Yes, there are times na madadapa tayo. Yes, there are times na pakiramdam natin ayaw na natin sumunod sa Panginoon. But those moments will make you ask. Yun ang mga moments na mas gusto ng Panginoon, na lumapit tayo sa Kanya during the time na mahina tayo. That the time na maging malakas tayo. And we know that the time na mahina tayo, kasama natin yung Panginoon. Mas lalo tayong lalakas kasi kasama natin yung Panginoon. Amen? Di ba? So yun. So, di ba? If you want boldness, but you neglected the secret place. You want impact, but you resist surrender. Sabi ko, prayer prepares heart. Amen. Fasting align the spirit. Surrender strengthens resolves. But surrender must eventually step forward. There comes a moment when prayer is no longer enough. There are moments na parang hindi na enough yung prayer. There comes a moment when you must move. What happened when Queen Esther finished fasting? And then she made her decision. So we go on our last point. That true obedience accept loss. Esther chapter 4 verse 16. And so I will go to the king, which is against the law. And if I perish, I perish. Sinong kayang sabihin yan? If I perish, I perish. Sabi ko, ako'y pupunta sa hari. At ito'y against sa batas. Ito kung ako'y mawawala, ako'y mawawala. You see yung boldness. You see yung courage. Wow! Amen! Praise God. Di ba? Di ba? You see, ito yung pinaka-climax ng pag-surrender natin. Yes, we know bakit tayo nandito. We stand up. Ano yung pangatlo? Alam ko na. Di ba? We stand up. And we surrender in private. Nagawa na natin yung tatlo. So this will be the cause.
What if your obedience accept loss? What if true obedience will make us lost? Ano yung malulos natin? Some missionaries, or they called martyrs, or natawag natin mga martyrs, they lost their lives. Kasi pinahayag nila yung salita ng Panginoon. Ang dami nangyayari nito sa Africa. Kung makikita niyo sa social media, ang dami nangyayari sa mga missionary, sa mga Christians, brother and sisters natin, all throughout the world. They lost their lives. Nawawalan sila ng karapatan. They need to pray ng patago. But us in the Philippines, we are blessed kasi we are open to speak. We are open to say the name of Jesus Christ. We are open to speak the word of Lord God Jesus Christ. We will not perish. Sabi ko, nandito tayo ngayon sa mundong ito. But what will be our loss? Maybe we will lose our friends. Maybe we will lose yung trabaho natin because we stand what's truth. Because we stand kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Maybe sometimes we will lose our family. Kasi hindi nila ma-accept kung sino yung Panginoon. Hindi nila ma-accept kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. We are bold enough. Diba? We are lucky. We are blessed enough na we are here in the Philippines. Na hindi tayo nagkakaroon ng problema when we share the Word of God. Diba? We have social media. Sobrang open ang social media natin. There are countries in the world na mahigpit sila sa social media, na hinihigpitan nila na dapat ito lang ipopost mo, ito lang i-share mo. You cannot share the Word of God. Hindi mo pwedeng i-share yung salita pa. You cannot even speak or tell the name of Jesus Christ. Di ba? Just like China. Di ba? But here in the Philippines, pwede mo sabihin, kung gusto mo, bumuo mo yung Facebook account mo ng puro salita ng Panginoon. Di ba? But yet, there are Christians, and even I myself, sometimes nakakalimutan ko yun. Di ba? Sometimes, I choose to be silent, di ba? So, nakikita ko na, hayaan mo na nga. But there are moments na parang, sige, sabihin natin, hayaan natin kung sino makabasa. But no, hindi ka dapat inconsistent. You need to be consistent. If you stand with this, if you stand with the Lord God Jesus Christ, and you believe that Jesus Christ is your Savior, you need to stand today, tomorrow, and even forever until the rest of your life. Hindi yun basta-basta na napuputol lang because of something na hindi mo nagugustuhan. Di ba? Amen. Di ba? You see, di ba, that Esther counted the cost before he stepped forward. Alam niya yung mangyayari sa kanya. Alam niya yung mangyayari na if humarap siya ng hari, hinarap niya ang hari, at wala nang permission ng hari, there is something na mangyayari sa kanya. She may perish, pwede siyang padala kung saan-saan, and then or pwede siyang patayin, and lahat ng mga Hudyo, lahat ng mga Jews, mawawala din, kasabay niya. But yet, inaccept niya yung magiging consequences. There are some consequences na kailangan mo dahil ginawa mo, either tama or mali, there is always a consequences. Yes, ayaw natin ng consequences. But yet, mangyayari yun. May mga moments na may mga bagay na ginagawa tayo ngayon. And pakiramdam natin, hindi, babaguhin naman ng Panginoon yan. But later on, there is consequences. You know the story of Queen Esther. Merong, i-correct with Emro. Meron isang libro nabasa na Queen Esther came from the lineage ni King Saul. Isa yun sa mga libro ni Pastor Vlad. So, i-correct ko. Maybe I can share you sa mga susunod na these challenges na kinakaharap ni Queen Esther right now, it's not because, hindi dahil yung sa moment na yun. It was way, way back years ago. Diba? Ganun din yung mangyayari sa atin. Yes, meron tayong mga ginagawa ngayon na pakiramdam natin okay lang, pakiramdam tayo babaguhin ng Panginoon. But,
But in our lifetime, maybe sa anak, sa apo, sa next generation ng pamilya natin, dun ang consequences. Ayaw natin mangyari yun. Ayaw natin mangyari na kaharapin yun ng mga next generation ng buhay natin, ng life natin, ng pamilya natin. And right now, the Lord wants you to stand up and break that chain. Diba? If you cannot break that chain, may the Lord God Jesus continue to keep burdens. Bigyan kayo to surrender everything to the Lord God. And we know the Lord God listen to us. Lagi tayong papakinggan ng Panginoon. We need to keep surrendering our lives. Even up to now. Let's surrender our life, di ba? Sabi nga doon sa worship natin, more of you, Lord. And the Lord wants us, Lord asks us, more of you, my child. Di ba? We ask more of you, Lord. We always ask more of you, Lord. The Lord still wants, and the Lord is asking you, what about you, my child? Ano ang ibibigay mo sa akin? Lord, pwede ba tong kanang kamay ko lang? No. The Lord wants your whole life, your whole body, your whole mind, your whole spirit, your whole emotion. Kasi yun yung kailangan ng Panginoon. Ibigay mo sa Kanya, and He will give you something na pinagpipray mo. Amen? Di ba? In our Christian's life, di ba? Following God, kahit uncomfortable, kahit hindi komportable. There are times na hindi komportable ang pagiging Christian. There are times na masusubok tayo. We have friends. We have family na sometimes hindi nila ina-accept pa si Jesus Christ. And we have friends na minsan gumagawa ng against, di ba? Ng kasalanan. And yet, what we do? Hayaan natin sila. No, di ba? Yet, minsan hinahinip natin, hahayaan natin sila. But no, we need to know. We need to correct, di ba? Kailangan nating sabihin kung ano yung tama. May masaktan man at masasaktan. Ganun yun, di ba? Ganun ang salita ng Panginoon. Sometimes, pakiramdam natin, para sa mga kapamilya natin to, sa mga kausap natin. But di natin alam na ito'y para sa atin mismo. When I write this sermon, when I make this sermon, I thought para sa mga makikinig to. But no, but no, di ba? Habang sinusulat ko to, meron akong, ang sinasabi ko na, nakikipaghilahan ako sa Panginoon when I write this sermon. Kasi sabi ko, Lord, masakit. Sabi ko, Lord, paano ko sasabihin yan? Kahit ako mismo nasasaktan. Meron akong version, I have version na medyo komportable. Para sa ikaw, komportable ng lahat. When I write that, sabi, parang a week, last week, binago, sabi ng Panginoon, hindi, balik mo yung una, yung gusto ko. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya, sabi ko, masyado siyang masakit para sabihin. Kasi, baka hindi masakit sa makikinig, pero sa magsasalita, ako mismo nasasaktan doon sa sinasabi. Kasi there are things talaga na, there are moments na sometimes pakiramdam ko, I remain silent eh. There are sometimes na pakiramdam ko, nananahimik ako. But no, the Lord wants us to hear these words. The Lord wants us to hear this story. Diba? So what if God is asking you to let go or step out? The Lord asks you, di ba? Sabi, Sis Amalia, leave a comfortable situation. You speak. Share the word of God to your family, to your brothers and sisters. Maybe there is something, di ba? Maybe there is something na pumipigil sa'yo para i-speak mo yung salita ng Panginoon. Maybe you need reconciliation. Maybe kailangan mo makipagbati. Maybe may kailangan kang kamustahin. Maybe you need to surrender yung galit, yung inis sa puso mo. Diba? Just like, let's say, diba? Si Deacon May, do something. I want you to step out.
I want you to tell this to you, to your friends, to your family, to your brothers and sister. Diba? Just like kay Tanmark, kay Brother Tanmark. Sabi ng Panginoon, anak, Tanmark, ikaw mismo, gamitin mo yung salita ko sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa pamilya mo. Lead your family. Lead your wife. Lead your sons and daughters. Di ba? So, yun yung inaahas ng Panginoon. Yes, magkakaroon ng galit. Makakarinig tayo, ba't mo ba ako sinasabihan ng ganyan? Bakit mo ba ako, ba't lagi mo inaano to? Ba't mo lagi pinupush sa akin? Whatever it is, the Lord wants you to do to glorify Him. Yes, may mga magagalit sa'yo. Yes, may mga maiinis sa'yo. But, what is more precious, di ba? If we follow the Lord God Jesus. Di ba? God is leading us to do something. But wala tayong full clarity, security, and guaranteed outcome. Yes, walang outcome to. Hindi kasi di natin alam kung may magre-response sa mga sasabihin sa atin, di ba? Hindi siya fully map out. Hindi naman to basta-basta binigay ng Panginoon eh. Walang kaserduhan sa result. But the direction is clear. Sabi doon, direction is clear. You're being led to step out, step up. Mag-lead, mag-share ng word, mag-serve. Sometimes you feel unqualified. Hindi ka confident, takot ka magkamali. Pero alam mo, yung Panginoon, the Lord God is pushing you forward. Hindi ka ready, but you are called. Sa isip natin, hindi tayo ready. But sa paningin ng Panginoon, you are called. You are ready. You are ready to do something. Amen? Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, you are ready to do something. Amen! Naririnig kayo ng Panginoon. I am ready. Sabihin natin, I am ready, Lord. Ano? Ulit. Sabihin natin, parang may mga ayaw magsabi ng Panginoon na I am ready, Lord. But alam ng Panginoon ang puso natin. Alam ng Panginoon ang mga puso natin. Hindi man natin sabihin ngayon. But the Lord God knows our heart. So, alam niyo pa kung sino ang isa sa mga gumamit nito. Yung if I perish, I perish. Si Jesus Christ. In Luke chapter 22 verse 42, sabi doon, not my will but yours be done. Di ba? So, you cannot follow Christ and demand safety at the same time. Hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon na, Lord, I follow you. And then you ask for safety. And then we demand for safety. Na, Lord, I will follow you. I will share the words sa kahit sino makakarap ko. But please, protekta mo ako. No, the Lord is with you. Just tell the Lord that you will follow Him. Don't demand. What if the Lord demands? What if si Lord ang mag-demand sa atin? Mabibigay ba natin? The Lord wants our time. The Lord wants our heart, our surrender, our focus. Let's focus sa pinapagawa ng Panginoon. Amen? Amen. So you see, di ba? Queen Esther, she even counted the cost. She understood the risk. And she accepted the consequence. And yet, she stepped forward anyway. This is not courage. Mali. This is courage. Now, hello. Not loud emotion, not dramatic speech, but obedient resolve. You see, even risking her life para mailigtas yung mga Jews, ang kanyang mga kalahi, kaya gagawin ni Queen Esther. Di ba? And when we look back, next slide po. And when we look back, di ba, David helped us defeated intimidation. Joshua broke barriers of unbelief. And now Esther teach us to stand. Di ba? Today is not about emotion. It's a decision, di ba? This is not longer, hindi ito story lang ni Esther. This is our story na.
Story na natin yung pinag-uusapan dito. Yes, David defeated Goliath, the intimidation. Joshua broke barriers. And Esther chose to stand. Diba? There are different battles, 3 different seasons, but one consistent truth. That God looks for people who will trust Him when it matters most. Amen? Esther was not the strongest, the loudest, not the most powerful. But when her moment came, she did not hide. Hindi siya nagtago. Diba? She understood something was that we must never forget. That position without courage is wasted. And faith without obedience is empty. Influence without surrender is dangerous. Let's settle it. That God has positioned you. God has spoken you. And God has steered your heart. But yet you have delayed. Let's always remember from now on that delayed obedience is still disobedience. Yung pag-delay natin sa pagsunod sa Panginoon ay still disobedience. We defeated you as a Christian. You defeated the intimidation. We broke barriers. But yet, we are still hiding behind silence. Ano yung pinoprotektahan natin? What we are protecting? Our reputation, our comfort, or our image? Sabi dito, because obedience, Esther risked her life to save her people. Jesus did not just risk her life. We always remember that if Esther risked her life, Jesus did not just risk his life, but what He gave? He gave His life. Namatay ang Panginoon para malinis tayo. Namatay ang Panginoon para maligtas tayo. And yet, we are hesitate over inconvenience. You see that David faced intimidation, Joshua again faced barrier, Esther faced silence. The question today is simple. So the question today is simple. When your moments come, will you remain silent or will you stand? The Lord is not asking you to answer this question, but the Lord wants you to think of this. If Lord God Jesus called you, will you remain silent or will you stand? If the Spirit is convicting you, this is not the time to observe. Ito na yung moments that we need to respond. And today, again, the Lord God Jesus is asking you personally. You can answer this personally through prayers, through worship, through praise. The Lord God is asking you. When those moments comes and the Lord wants you to step up and the Lord God wants you to follow Him, will you step up or will you remain silent? Next slide. Just like Joshua 24 verse 15 says, and if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourself this day whom will you serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Can we say it one again? Yung pinaka-last part. But as for me. Amen. And as for me and my house, we will serve the Lord. Please stand. Yes, Lord God. After we pray, can we sing again the
the first worship, the Build My Life. When enough. Yes, oh Lord God. Hallelujah, Lord God. Let us pray. And then, can we sing again yung Build My Life? Yes, oh Lord God. Hallelujah, Lord God. Yes, oh Lord. Yes, oh Lord God. Hallelujah, Lord God Jesus. Lord, we thank you, oh Lord God, for the words, Panginoon, oh Lord God. Lord, we ask, oh Lord God Jesus, for your presence, Panginoon, oh Lord God. We thankful, Lord God Jesus, that we receive your words, Panginoon, oh Lord God. Just like how Esther, Lord God, stand, oh Lord God, the courage to stand, Panginoon, oh Lord God. Let us, our heart, Panginoon, oh Lord God, that we stand, Lord God, for the things that you want us to do, Panginoon, oh Lord God. And we pray, oh Lord God, na ikaw, Panginoon, oh Lord God, that continue, Lord God, to to leave us, Panginoon, O Lord God, to guide us, Panginoon, O Lord God, in this journey, Panginoon, Lord God, not just for today, but the rest of our lives, Panginoon, O Lord God, for those people, Panginoon, O Lord God, that you us to stand, Panginoon, O Lord God, to do things, Panginoon, Lord God, for your kingdom, Panginoon, O Lord God. May you, Lord God, Jesus, give them, Lord God, may you, Lord God, speak to them, Panginoon, O Lord God, that this is now the time, Panginoon, O Lord God. That this is the time, Panginoon, O Lord God, na ikaw, Panginoon, O Lord God, ang kanilang sundin, Panginoon, O Lord God. These are the moments, Panginoon, O Lord God, that they asked for you 10 years ago, Lord God, 5 years ago, Lord God. And this is the moment, Panginoon, O Lord God. May we have the heart of Esther, Panginoon, O Lord God, that we have the heart of Esther, Panginoon, Lord God, that we stand, Panginoon, Lord God, that we have courage to stand for you, O Lord God. Yes, O Lord God. As we sing again, O Lord God, this worship, Panginoon, O Lord God. Lord, be with us, Panginoon, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Yes, O Lord God, we will build our life on you, Panginoon, O Lord God. Lord, you are the foundation, Panginoon, O Lord God. Whatever, Panginoon, O Lord God, whatever we do, Panginoon, O Lord God, it's always about you, Panginoon, O Lord God. Just like yung tanong mo, Panginoon, O Lord God. My child, aking mga anak, I want you to stand up. I want you to be courage to share the words. This is not the time that we need to remain silent. This is the moments na ikaw, tayong lahat ay kailangan mag-surrender sa Panginoon. We need to stand up what is truth to those things na hindi natin kayang i-surrender. We ask the Lord to give us courage to surrender it. We ask the Lord na bigyan tayo ng puso to surrender everything. Right now, if you feel na walang pinapagawa sa iyong Panginoon, open your eyes, open your heart. There is something may pinapagawa sa iyo ang Panginoon. You just need to listen. You just need to listen to Him. Ikaw mismo, sa mga oras na to, nakausap tayo ng Panginoon. Anak, at tagal na ka na niyang tinawag. Ang tagal niya na tayong tinatawag. He give us victory. He give us vision. He give us provision. He give us what we want. Yes, merong mga delay sa iyong pinahiling. But the Lord God is asking you, anak, kailan ako? Kailan ako ang iyong uunahin? Kailan na siya ang ating uunahin? Kailan mo gagawin yung pinapagawa niya sa iyo? Yes, we declare that, yes, Lord, we will follow you. But when? Kailan? At paano ka susunod sa Panginoon? At these moments, these challenges na kinakaharap mo ngayon, and you cannot even surrender this to your Lord. Cannot surrender this to your Lord God Jesus. Church, this is not the moment para matakot. This is the moment na ikaw pang mismo, ikaw ang mag-lead sa iyong pamilya, sa iyong mga kapatid, anumang galit, anumang inis na nararamdaman nyo, take it out. Halisin mo. In Jesus' name. In Jesus' name, that palitan ito ng kaligayahan, na palitan ito ng kasiglahan, na i-share ang iyong mga salita sa iyong mga kapatid, sa iyong mga kapamilya. If may mga kapatid, if may mga kapamilya kang hindi nakakausap, 5 years ago, 10 years ago, this is the moment na ikaw mismo pumunta sa kanila. This is the moment na ikaw mismo mag-stand up. And if you hurt someone, say sorry to them. The Lord God wants your heart. The Lord God wants the best version of you. If this is not the best version of you, when? If this is not the time, you always say, Lord, this is not the time. The Lord asks you, when, my child, when? You've been here. You've been with me all throughout your life. You saw miracles. You hear testimony, but yet, you cannot follow me. Sa mga oras na to, the Lord wants you to pray personally, at least a minute. Let's pray. Yes, O Lord God Jesus. Hallelujah, O Lord God. Yes, O Lord God Jesus. Panginoon, maraming salamat sa iyo, Panginoon, O Lord God.
sa iyong mga salita, Panginoon, O Lord God. Sa bawat tao na yung ginagamit, Panginoon, O Lord God, to show who you are, Panginoon, O Lord God. That to show that in every situation, Panginoon, O Lord God, in every years, in every days of our life, Panginoon, O Lord God, Ikaw ang nandyan, Panginoon, O Lord God. There is no better way to thank you, Panginoon, O Lord God, but to surrender to you our lives. Panginoon, Ikaw, Panginoon, O Lord God, ang manguna sa buhay ng bawat isa, Panginoon, O Lord God. Narinig nila ang iyong salita, Panginoon, O Lord God. This time, Panginoon, O Lord God, give them strength, give them courage to walk, to stand sa iyong pinapagawa, Panginoon, O Lord God. You meet them, Panginoon, O Lord God, in their private times, Panginoon, O Lord God, sa mga oras na sila'y tahimik, sa mga oras na ito'y tahimik, sa mga oras na sila'y nag-iisa, Panginoon, Lord God. Kausapin mo sila, Panginoon, O Lord God. Ang mga nandito sa church, nandito sa Zoom, Panginoon, O Lord God. Ikaw, Panginoon, O Lord God, ang kumausap sa bawat isa, Panginoon, O Lord God. Just like how you did, just like how you helped David, just like how you did Joshua, and even Esther, Panginoon, O Lord God. Those people are like us, Panginoon, O Lord God. We cannot do things if wala ka, Panginoon, O Lord God. We need you in our life. We declare that we need you, that you save us. That, Lord, forgive us, Father, for the things that we have done. Sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon, O Lord God. At this moment, Panginoon, O Lord God, and of the rest of our life, Panginoon, Lord God. Ikaw, Panginoon, O Lord God, ang manguna, Panginoon, O Lord God. Ikaw, Panginoon, ang maging daan, ang maging gabay para mapunta sa promised land, Panginoon, O Lord God. Let your will be done, Panginoon, O Lord God. Let your will be done, Panginoon, O Lord God. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, O Lord God, kami nagpapasalamat, Panginoon, O Lord God, sa iyong salita, Panginoon, O Lord God. Kami nagpapasalamat sa mga oras na ito, Lord God, sa iyong presensya, Panginoon, O Lord God, na pinaramdam mo sa amin, sa araw-araw, Panginoon, O Lord God. Lord, we ask, Lord God, and we ask for blessings, Panginoon, Lord God, for provision sa bawat isa, Lord God, dito sa church and even sa mga nasa Zoom, Panginoon, O Lord God. Sa aming second part, Panginoon, Lord God. Lord, Ikaw, Panginoon, O Lord God, ang manguna, Lord God, sa aming MC, Lord God, sa aming mga pastor, sa aming mga leaders, sa aming mga members, Lord God. Lord, we entrust everything to you, Lord God. Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, sabay-sabay nating sabihin, Amen and Amen and Amen and Amen and Amen. Amen. Na-bless po ba tayo sa salita ng ating Panginoon sa umagang ito? Amen. So may we desire it in our heart to have the courage and boldness ni Queen Esther as she stand up for her people. At nawa po, sa generation natin ngayon, nawa magkaroon din tayo ng parehong na courage and boldness, just like Queen Esther, para po mag-stand in the gap po, para sa mga taong nangangailangan ng salita ng ating Panginoon. So whenever po may prompting sa atin ng banal na espiritu to do this, to do that, let's obey right away. No buts, no ifs. Kundi sundin po natin kaagad. Kasi hindi po natin alam, baka sa pagsunod natin, baka may isang taong gusto na pala niyang wakasan ng buhay niya, pero dahil sa pagsunod natin, na-save po natin siya. Amen? Amen. So ngayon naman po, dadako naman po tayo sa isa pang bahagi ng ating pagsamba. Ito po ang ating tithes and offering. So sabi po sa Luke 6 verse 38, Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together and running over. So in a world full of uncertainty, many people hold tightly to what they have, afraid of losing more.
But a faithful giver understands a deeper truth. God is the true source, not our savings, not our salary, but His provision. So ang tithing daw po is not about losing. It is about trusting. Hindi po ito about giving away, it is about honoring God first. So sabi dito, pag binigay na po daw natin yung ating tithes, dinideclare daw mo natin sa sarili natin na, Lord, you are my provider. So even when things seem tight, and even po yung resources natin, pakiramdam natin kulang, God sees our obedience and God honors our faith. And the faithful giver does not give out of abundance alone, but out of trust. And because of the trust, God promises something greater. Magkakaroon tayo ng overflow, protection, and provision that never runs dry. So minsan, 'di ba, pakiramdam natin yung mga nakalagay sa kamay natin is we feel empty-handed yung sa kamay natin. Pero kung nakasurrender naman po yung mga kamay natin, dalawa nating kamay kay Lord, they will never truly lack. So hindi po tayo talaga pagkukulangin ni Lord. So sabi dito, we may run low, but with God, we will never run out. Amen? So, meron po tayong iba-ibang ways po sa pagbibigay. So, dito po sa house church, meron po tayong basket dito, tithes and offering basket natin. And then, pwede rin po tayong magbigay online through sa our official bank account po ng ating CLCAM Church. So, makikipag-coordinate lang po tayo kay Pastora Ami sa Vietnam, and then dito naman po sa Pilipinas kay Pastora Armil. So, sige po, pwede na pong magbigay. Okay, let's pray po. Extend po natin yung ating mga kamay. Lord, we thank you, Lord God, for your goodness and faithfulness sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa season na to, Lord God, na kung saan, sa dami po, Lord, ng mga nangyayari sa mundo, may mga pagkakataon, Panginoon, na di na namin maunawaan ng lahat. Pero, Lord, mangusap ka po sa amin. Ipanunawa mo po sa amin, Panginoon, na sa iyo nang gagaling ang lahat ng meron kami. At tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo sa kabila ng lahat. Knowing, Lord God, na ikaw lamang ang may kontrol sa lahat ng bagay. Turuan mo kami, Lord, na matutunan namin, Panginoon, ang tamang pagbibigay sa iyo. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, dako naman po tayo ngayon sa ating announcements. So, tuloy-tuloy praying moms at heart po every Monday, alas 8 po ng gabi. So, inanyayahan po natin yung ating mga kananayan and soon to be mommies. Every Monday po, 8 p.m. po. And then, Wednesday naman po, yung ating prayer meeting every 7:30 po ng gabi. And then, every first Friday of the month naman po, yung ating discipleship training na pangungunahan po ng ating senior pastor. And then, every last Friday of the month naman is ang ating mentoring po na pangungunahan pa rin po ng ating senior pastor. So, Sabado po, meron tayong music practice, mas 8 ng gabi, and then Sunday service every 9:30 a.m. So, ayan lang po, tinatawagan po natin si Pastora Ami for our prayer and benediction, closing prayer and benediction. Maraming salamat po. Okay, tayo po ay manalangin. Maraming salamat po pala muna sa salita na ating natanggap ngayon mula through Deacon James, and we are very encouraged with the revelation of the Lord, yung paano tayo ma-encourage, no,
na patuloy na sumunod sa Panginoon. And also, I really want to highlight yung nabanggit niya na talagang iyon po yung ating wala kasing formula no? Wala rin pong secret anything. Pero sa Bible, kung makikita po natin how powerful yung ating mga man and woman of God na nakita po natin, lalo na sa life ng ating Panginoong Jesus, it's because of their intimate relationship with the Father. Okay, yung pong what is been doing hidden. Ano yung ginagawa natin kapag tayo ay mag-isa? Kapag tayo po ay walang nakakakita. Yan. So, it will be exposed publicly. Sino tayo pagdating ng panahon na tayo po ay i-confront ng situation, ng mga challenges, ano yung lalabas po sa atin. Kasi kung ano po yung ating ginagawa secretly in our private life moment with the Lord, yung po yung mag-overflow. And that's really important to understand na mas marami po ang time ng Panginoong Jesus, no? Mas kung kakayanin nga lang, no, ay manatili siya sa presensya ng Panginoon. And actually, yun po talaga yung ating dapat ginagawa. At patuloy na. Kaya nga sabi doon, no, pray without ceasing. I would like to add lang, no, yung pray without ceasing. Prayer is a communication. It's a two-way communication with the Lord. And without ceasing, it could be yung pinagpe-pray mo hindi pa sinasagot. So pray ka ng pray. Pero it could also be a two-way communication with the Lord. Na walang patid ang ating pakikipag-usap sa Panginoon. Whether you're in public, in your inner self, or in your inside your room, talk to God. Let the presence of God, no, ay talagang mag-flow po sa ating buhay. May isa nga po nagtanong sa akin, ano yun, lagi na lang si Lord iisipin natin, lagi na lang si Lord ang ating kakausapin, ganyan, sabi niya. Kasi bata pa naman kasi siyang Kristiyano. So natuwa ako naman sa kanya. Sabi ko, oo, yun talaga yung totoo. Kasi nga sabi sa salita ng Panginoon, no, kung wala ang Panginoong Hesus sa atin, wala tayong buhay. Mawaglit lang tayo ng saglit sa presensya ng Lord, no? Asa na si Lord doon sa ating buhay. So, in every season, tayo po ay manatili sa presensya ng Panginoon. Amen? So, praise the Lord. Tayo po ay dumako sa ating pagwakas na panalangin. Salamat, Panginoon. Salamat po sa iyong ginawa sa umagang ito, sa mga natanggap namin salita na patuloy na nag-encourage sa amin. Hayaan mo po na ikaw ang maghari sa aming buhay. At itong itaas ang ating mga kamay at isuko ang ating buhay sa Panginoon. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body. And be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And let the Holy Spirit to guide us, to educate us, to be with us the whole time. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Salamat po sa